Yan, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to Jason's Vlog Channel. Sa video na ito guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa drop cock. At sasabihin din po natin sa video na ito kung ano-ano ang mga sanhi at kung paano gagamutin ang drop cock ng mga flower horn fish natin. Pero bago po ang lahat, ipasok muna po natin ang intro. Ano nga ba ang drop cock? Ito yung pagliit ng bukol o cock ng mga flower horn fish natin. At ang isa din pong sign na makikita natin kapag nag-drop cock po ang mga flower horn fish, medyo kumukulubot po yung mga cock nila. So, ano nga po ba ang dahilan kung bakit nagkaka-drop cock ang mga flower horn fish natin? Ang pinakadahilan po kung bakit nagkaka-drop cock ang mga flower horn fish natin ay dahil sa stress. Yes, nai-stress din po ang mga isda at kapag stress po ang mga alaga natin, diyan na po nagsisimulang lumiit o kumulubot ang mga cock nila. Ngayon, sasabihin ko naman po sa inyo kung bakit o ano ang dahilan kung bakit nai-stress ang mga flower horn fish natin. Una, water quality. Kung hindi po maganda ang kalidad ng tubig nila sa aquarium, magdudulot po yan ng stress sa mga isda natin. So kailangan po malinis yung aquarium natin, alisin o isaipon po natin yung mga tira-tirang pagkain na hindi nila nauubos. At syempre kailangan din po natin alisin ang mga poops nila. Kasi kapag hindi po natin nilinis o hinayaan natin na nandiyan dyan yung mga poops nila, nagdudulot po yan ng ammonia at stress sa kanila. Pangalawa, water temperature. Ang biglaang paglamig ng temperature ng aquarium nila ay nagdudulot din po sa kanila ng stress. So, example po niyan, ngayong tag-ulan. Sa umaga po, mainit at pagdating sa gabi ay biglang lalamig dahil sa ulan. Ginagawa ko po kapag gabi na ay naglalagay po ako ng water heater para hindi po pabago-bago ang temperature ng aquarium nila. At para hindi po ito mag-cause ng drop cock. Pangatlo, tank mates. Kung nasanay po yung flower horn fish natin na wala siyang katabi o wala siyang kasama sa loob ng tangke at bigla po natin nilagyan ng tank mates, magda-drop cock po bigla yan. Mapapansin natin kumukulubot o lumiliit po yung cock niya. Kapag ganyan naman po kasela ng mga flower horn fish natin, nilalagyan po namin yan ng divider na hindi clear para hindi po nila makita ang isda na nagpapastress sa kanila. At ang panghuli, breeding process. So sa breeding, minsan po nakakaranas din po ng drop cock ang mga flower horn fish natin. Lalo na kapag aggressive masyado ang female flower horn fish natin. So guys, wag po kayong mag-alala kung biglang nag-drop cock po yung male habang binibreed po natin sila. Kasama po yan sa breeding process nila at babalik din po ang ganda ng cock ng male. Ang mahalaga naman po ay hindi sakit o disease yung pinanggagalingan ng drop cock ng isda natin. Yan naman po ang i-discuss natin sa susunod nating mga video. So ito nga pala guys si Pula. Si Pula ay isang KZZ. Makikita nyo kay Pula, medyo hindi pantay yung cock niya. Parang kulang siya sa hangin. So ito kasing flower horn fish ko, hindi ko nalinisan yung tangke niya ng 2 weeks kasi nga na-busy ako maigi. So ang ginawa ko po, nilinisan ko yung aquarium niya, inalis ko po yung mga tira-tirang pagkain at poops na nasa loob ng aquarium niya. So yan guys, medyo sumisigla na si Pula. Estimate ko mga 3 to 4 days babalik na yung ganda ng cock ni Pula. Guys, comment nyo nga sa baba kung nakakaranas din ba ng drop cock ang mga isda nyo at ano sa tingin nyo ang mga sanhi nito.
So yun lang guys, maraming salamat sa pakikinig. So I hope marami kayong natutunan tungkol sa diniscuss ko ngayon sa sakit na drop cock. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo sa channel natin. Dito lang po sa Jason's Backyard Channel. Hanggang sa muli, paalam!